Huwag kang umarte na parang mamatay ka na, friend. Pilay lang yan, hindi cancer. Linisin mo ang dugong yan sa tiles bago dumating ang mga prayer partners ko. Nakakahiya sa kanila kung makikita nilang ganyan kasalaula ang manugang ko. Ang boses ni Doña Bellarmina ay parang isang matalim na labaha na humihiwas sa hangin ng malawak na kusina. Nakatayo ang matanda sa tapat ni Florencia na mas kilala bilang friend, habang hawak ang kanyang baston na may ukit ng ginto. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kahit na ilang segundo pa lang ang nakalilipas mula nang sadyang iharang ang matanda ang dulo ng kanyang baston sa paanan ni Fren na naging sanhi ng kanyang pagkahulog sa matigas na sahig. Nakalubog ang mukha ni Fren sa malamig na tiles. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga piraso ng lumpia at ang espesyal na sauce na 4 na oras niyang niluto para sa paboritong grupo ng kanyang biyenan. Ngunit hindi ang nasayang na pagkain ang nagpapakirot sa kanyang dibdib, kundi ang malutong na tunob ng kanyang buto sa kanyang binti na tila humiwalay sa kanyang katawan sa lakas ng impact. Sinubukan ni Fren na igalaw ang kanyang binti, ngunit isang nakapapansin na hapdi ang gumuhit mula sa kanyang bukong-bukong hanggang sa kanyang balakang. Parang may libu-libong karayom na nagbabaga na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang laman. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at putol-putol habang ang pawis ay dahan-dahang namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon sa mansyon. Eksaktong bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Ramiro, ang asawa ni Fren. Sa halip na makakita ng kalinga sinalubong si Fren ng isang buntong hininga ng pagkainip. Lumapit si Ramiro hindi para buhatin ang asawa, kundi para masdan ang kalat sa sahig. "Hon, why are you so clumsy?" "Mommy's right. Huwag kang masyadong OA," ang sabi ni Ramiro habang lumuluhod sa tabi ni Fren. Ngunit ang kanyang kamay ay hindi marahang humawak sa balikat ng asawa. Sa halip, marahas niyang hinawakan ang panga ni Fren at iniharap sa kanya. "Makinig ka sa akin. Kapag dinala kita sa ospital, sasabihin mo sa doktor na nadulas ka dahil sa basa ang sahig. Do you understand? Ayaw kong madungisan ang pangalan ni Mommy dahil sa kagaslawan mo." Habang nagsasalita si Ramiro, nalanghap ni Fren ang isang pamilyar, ngunit banyagang amoy mula sa leeg ng kanyang asawa. Hindi yon ang pabango na iniregalo niya noong anibersaryo nila. Yon ay amoy ng matamis na vanilla at rosas, isang halimuyak ng ibang babae. At doon sa maputing kwelyo ng polo ni Ramiro, nakita ni Fren ang isang maliit na bahid ng pulang lipstick kasing pula ng dugong unti-unting lumalabas mula sa kanyang sugatang binti. Ang sakit ng kanyang binti ay biglang nalamlam ng isang mas matinding kirot sa kanyang puso. Ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinagsilbihan niya ng may buong katapatan ay kasama na ngayon ng kanyang biyenan sa pagbaon sa kanya sa hukay ng kasinungalingan. Naramdaman ni Fren ang pagkapayat ng kanyang sariling laway. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang itanong kung nasaan na ang pag-ibig na ipinangako nito sa harap ng altar. Ngunit tanging isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom, pilit na kumakapit sa gilid ng cabinet para hindi tuluyang lulun sa kadiliman ng sakit. Ang mga pamilyar na gamit sa kusina, ang mga mamahaling plato, ang kanyang paboritong sandok, ang bawat sulok na nililinis niya araw-araw ay tila biglang naging mga banyaga at mapanganib na anino. Ang mansyong itinuring niyang tahanan ay dahan-dahang nagiging isang magandang kabaong na gawa sa ginto at semento. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ng utang na loob na hindi ko naman hinira mula sa pamilyang ito? Hanggang kailan ko titiisin ang gapos ng pag-ibig na unti-unti na palang nagiging lason sa aking buong pagkatao? Dahan-dahang binitiwan ni Ramiro ang pangga ni Fren at tumayo ng walang pakiramdam habang ang tunog ng kanyang mga sapatos sa tiles ay tila bawat pako na ibinabaon sa katahimikan ng silid. Naiwan si Fren na nakadapa mag-isa sa gitna ng kanyang sariling dugo,
At nasayang nasakripisyo habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumalamlam sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Hindi kailangan ng bintana ng isang taong hindi naman makalakad, friend. Mas mabuti pang manatiling nakasara ang mga kurtina para hindi ka na umasa na makalabas pa sa kalagayan mong yan. Ang tinig ni Doña Bellarmina ay tila isang hatol na nagpatahimik sa huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Habang dahan-dahang hinihila ng matanda ang makakapal na pelus na kurtina, ang huling sinag ng araw ay naglaho sa loob ng silid iniwan si Fren sa isang mapanuring kadiliman. Ang tunog ng mga singsing na ginto ng matanda na tumatama sa riles ng kurtina ay nagbigay ng isang uri ng panginginig sa buong katawan ni Fren na nakahiga sa kama. Nakalagay na ang semento sa kanang binti ni Fren, isang mabigat at maputing paalala ng kanyang pagiging tila inutil sa loob ng sarili niyang bahay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nararamdaman niya sa kanyang sugatang binti, isang kumpas ng sakit na hindi tumitigil. Ngunit mas masakit ang pagtrato sa kanya na parang isang kagamitang nasira at itinabi na lamang sa isang madilim na sulok. Pumasok si Ramiro sa silid na may dalang baso ng tubig at isang tableta. Ang kanyang muka ay nakasuot ng maskara ng pag-aalala, ang uri ng mukha na ipinapakita niya sa mga bisita at sa kanilang mga katulong. Inumin mo na ito, Hon, para hindi ka na masyadong mag-isip. Sabi ni Mami masyado kang nagiging emosyonal dahil sa aksidente. Tumingin si Fren sa mga mata ng kanyang asawa. Aksidente ba ang tawag mo rito, Ramiro? Nakita mo kung paano ako itulak ng iyong ina? Nakita mo ang dugo sa tiles? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramiro habang dahan-dahan niyang inilalapit ang baso sa bibig ni Fren. Wala akong nakitang ganoon, Fren. Ang nakita ko ay ang kagaslawan mo na naging sanhi ng pagbagsak mo. Siguro ay pagod ka lang o baka hindi na maayos ang takbo ng isip mo dahil sa sobrang stress. Mas mabuting manahimik ka na lang kung ayaw mo mas lumala ang sitwasyon. Ang mga salita ni Ramiro ay parang mga maliliit na pako na isa-isang ibinabaon sa kanyang katinuan. Iyon ang gaslighting na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala sa sariling alaala. Naramdaman ni Fren ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit hindi siya uminom. Alam niya ang lasa ng gamot, na iyon isang uri ng pampakalma na nagpapabagal sa kanyang pag-iisip, ginagawa siyang isang masunuring anino. Nang gabing iyon, habang ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa bubong ng mansyon at ang bawat patak ay tila isang malungkot na ritmo, sa katahimikan narinig ni Fren ang mahinang usapan mula sa kabilang panig ng kanyang pinto. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Bellarmina at ang mahinang boses ni Ramiro ay dumaan sa siwang ng pinto. Hindi na siya nakakatulong sa imahe ng pamilya Ramiro, ang sabi ni Bellarmina. Ang boses ay puno ng put. Isang lumpong asawa na laging umiiyak, nakakaabala sa mga business partners natin. At ang bata, kailangan nating tiyakin na sa atin mapupunta ang buong kontrol sa kanyang mana. Ano ang balak niyo, Mami? Ang tanong ni Ramiro. Ang boses ay walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang asawa. May kilala akong doktor sa isang pasilidad sa labas ng probinsya. Isang tahimik na lugar para sa mga taong hindi na matatag ang kaisipan. Sagot ng matanda. Kapag naideklara nating hindi na siya fit na maging ina, madali na nating makukuha ang pirma niya para sa lahat ng ari-arian. Naramdaman ni Fren ang panlalamig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng kumot. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit sa loob ng kanyang dibdib. Hindi lang pala ang kanyang binti ang balak nilang sirain. Balak nilang nakawin ang kanyang buong pagkatao at ang kanyang anak. Ang bawat sulok ng silid na dati ay puno ng mga alaala ng kanilang pagsasama ay tila nagiging isang malaking bitag. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng kanyang unan, pilit na naghahanap ng kahit anong bagay na magpapatunay na siya ay buhay pa at lumalaban. Bakit ko hinaya ang maging ganito ang aking buhay?
Ang pagmamahal ko ba ay naging isang kadena na ako rin ang may gawa? Dahan-dahang lumingon si Fren sa madilim na bahagi ng silid, kung saan ang anino ng kanyang nanganak na Celia ay tila isang higanteng nagbabantay. Sa kanyang isipan, ang boses ni Bellarmina ay patuloy na umaalingaw, nag-isang pangakong puno ng panganib. Siguraduhin mong hindi siya makakatunog, Ramiro. Bukas na bukas din, kailangang simulan na natin ang mga dokumento para sa kanyang commitment sa mental institution. Doon hinding-hindi na siya makakapagsalita pa. Huwag mong kalilimutan, friend, na kung hindi dahil sa akin, ay baka naghihingalo ka pa rin sa hirap sa labas ng mansyong ito. Ako ang naghango sa iyo sa putikan, kaya utang mo sa akin ang bawat hiningang ibinibigay mo sa pamilyang Villarreal. Ang boses ni Doña Bellarmina ay tumataginting sa katahimikan ng umaga habang inilalapag niya ang isang tray ng almusal sa gilid ng kama ni Fren. Ang kalansing ng mga gintong pulsera sa kanyang braso ay tila isang babala-isang tunog na nagpapaalala sa bawat sentimong ginastos ng matanda para sa kanya. Hindi ito almusal ng kalinga. Ito ay isang suhol para sa kanyang katahimikan. Tiningnan ni Fren ang lugaw na nasa harap niya. Malamig na ito, kasing lamig ng pakikitungo sa kanya sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang binti ay kumikirot pa rin, isang matinding hapdina, tila bawat tibok ng kumpas ay nagnanais na sumabog sa loob ng semento. Ngunit mas matindi ang hapdi ng mga salitang utang na loob, ang kadinang matagal nang nakapulupot sa kanyang leeg, simula ng pakasalan niya si Ramiro. Mami, alam ko po ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Ang mahinang sagot ni Fren, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Pero ang aking anak, ang kanyang mana mula sa aking mga magulang, bakit kailangang ilipat sa pangalan ninyo? Isang mabilis na pagbabago ang rumespond sa mukha ni Bellarmina. Ang kanyang wad ng ngiti ay naglaho, pinalitan ng isang matigas na ekspresyon na tila gawa sa bato. Dahil hindi ka na fit na humawak ng ganong kalaking pera, Fren, tingnan mo ang sarili mo. Lumpo ka na, at ayon sa asawa mo ay hindi na rin maayos ang iyong kaisipan. Gusto ko lang protektahan ang apo ko mula sa iyong kapabayaan. Inilabas ng matanda ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang mga dokumento na maglilipat ng lahat ng kontrol sa trust fund ng kanyang anak na si Basti, patungo sa pangalan ni Bellarmina. Pirmahan mo na ito para sa ikabubuti ni Basti. Kung ayaw mong mapunta sa kalsada pagkatapos ng lahat ng ito. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok ang 5 taong gulong na si Basti. Ang kanyang maliliit na hakbang sa sahig ay nagbigay ng isang saglit na liwanag sa madilim na silid. Nanay! Nanay, may dinala akong bulaklak para sa inyo! Naramdaman ni Fren ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang maliit na dilaw na bulaklak na pinitas ng kanyang anak mula sa hardin ay tila isang hiyas sa gitna ng dumi. Marahang hinaplos ni Fren ang pisngi ni Basti, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling sandali na makakasama niya ang kanyang anak. Salamat, Basti. Napakaganda nito, bulong ni Fren. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang mamuo, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng bata. Basti, lumabas ka muna. May mahalagang pinag-uusapan ng nanay at ang lola, ang malamig na utos ni Bellarmina. Ang bata, dahil sa takot sa kanyang lola, ay dahan-dahang lumabas, iniwan ang kanyang ina na muling nakaharap sa kanyang berdugo. O ano na pirmahan mo na ito? Pangungulit ng matanda habang iniyabot ang panulat. Nanginginig ang kamay ni Fren habang hawak ang ballpen. Tumingin siya sa dokumento pagkatapos ay sa pintong nilabasan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, isang matinding determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Kung pipirma siya, tuluyan na silang mawawala ng laban. Kung hindi naman, baka bukas ay nasa loob na siya ng ambulan, siya patungo sa pasilidad na binabanggit ni Bellarmina. Dahan-dahan niyang inilapit ang panulat sa papel.
Ngunit sa halip na ang kanyang tunay na pirma ang isinulat niya, ay ang kanyang buong pangalan sa paraang pambata, isang paraan na ginagamit nila ni Basti sa kanilang mga laro. Isang pirma na walang bisa sa anumang legal na usapin. Mabilis niyang itiniklop ang folder at iniabot ito pabalik kay Bellarmina nang hindi tinitingnan ang matanda. Salamat. Marunong ka rin palang makinig kapag kailangan? Ang mapanuyang sabi ni Bellarmina habang mabilis na lumalabas ng silid-bitbit ang kanyang inaakalang tagumpay. Naiwan si Fren na mag-isa sa katahimikan ng kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit. Alam niyang sandali na lamang ang oras na mayroon siya bago matuklasan ng matanda ang kanyang ginawa. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa kanyang katinuan. Bakit ko kailangan maging bilanggo sa sarili kong buhay? Ang katarungan ba ay para lamang sa mga taong may ginto sa kanilang mga daliri? Naramdaman ni Fren ang pagkapait ng kanyang sariling laway, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa dilaw na bulaklak na iniwan ni Basti. Ang bawat talulot nito ay tila isang piping pagsusumamo para sa kaligtasan. Ang bawat patak ng luha mo, Fren, ay nagiging tubig na nagpapalubog sa sarili mong bangka. Kung hindi mo ititigil ang pag-iyak, hinding-hindi ka makakaahon sa baha ng kawalang pag-asa. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling kay Bellarmina o kay Ramiro. Iyon ay isang mahina at paos na bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nabalik ang diwa ni Fren mula sa kanyang malalim na pag-iisip nang marinig niya ang mahinang paggalaw ng mga sanga ng puno ng mang-as sa labas ng kanyang bintana. Ang tunog ng paghawi ng mga dahon ay sinundan ng paglitaw ng isang pamilyar na mukha sa siwang ng kurtina, si Lola Rosa. Si Lola Rosa ay ang kaniyang dating kapitbahay noong dalaga pa siya ang matandang babaeng laging nagbibigay sa kanya ng kakanin at payo. Ngayon, nagtatrabaho ito bilang part-time na hardinero sa mansyon ng mga Villarreal, isang posisyong kinuha nito upang palihim na mabantayan ang kanyang apo-apuhan na si Fren. Lola Rosa ang nanginginig na tawag ni Fren. Sinubukan niyang umupo sa kama kahit na ang kanyang binti ay tila hinihila ng isang mabigat na timbang. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa gilid ng kutsyon. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela sa tindi ng kaba at tuwa. Shh! Huwag kang maingi, iha. Nandyan lang sa labas si Ising na kukunwaring nagwawalis pero nakikinig sa bawat hininga mo. Bulong ni Lola Rosa habang dahan-dahang ipinapasok ang kanyang braso sa bintana. May dala siyang isang bagong gawang bastong kahoy, isang saklay na yari sa matibay na nara. Dinala ko na ang kailangan mo. Ang asawa ko mismo ang gumawa nito. Inabot ni Fren ang saklay. Ramdam niya ang gasgas ng kahoy sa kanyang palad, isang tekstura na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan sa bahay na ito. Ngunit nang hawakan niya ang itaas na bahagi ng saklay, napansin niyang may isang maliit na bahagi nito na tila maaaring iyurong. Nasa loob niyan ang maliit na recorder na hiningi mo sa akin noong nakaraang linggo. Ang patuloy na bulong ni Lola Rosa, ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa paligid ng may takot. Naka-charge na yan. Isang pindot mo lang sa maliit na ukit ng bulaklak sa gilid, maririnig na ang lahat ng usapan nila. Itago mo to, Fren. Ito ang magiging boses mo kapag sinubungkan nilang patahimikin. Naramdaman ni Fren ang isang mainit na bugso ng pasasalamat. Ang kanyang puso na tila naging bato na sa loob ng ilang araw ay dahan-dahang lumambot. Salamat, Lola. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Huwag mo na akong isipin. Ang isipin mo ay ang kalayaan niyo ni Basti. Ang mga Villarreal ay para mga anay, unti-unti nilang uubusin ang pundasyon mo hanggang sa gumuho ka. Huwag kang papayag, ang huling bilin ni Lola Rosa, bago dahan-dahang bumaba mula sa bintana mabilis na nawala sa gitna ng mga halaman. Inakap ni Fren ang saklay na kahoy. Para sa kanya, hindi lang ito pantulong sa paglakad. Ito ang kanyang sandata. Dahan-dahan niyang pinisil ang ukit ng bulaklak, naramdaman ang mahinang pang-inginig ng aparato sa loob.
Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, nakaramdam siya ng isang uri ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang panandaliang pag-asa ay agad na naputol nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng trangka ng kanyang pinto. Ang tunog ng mga susi na nagkakalituhan ay nagbigay ng hudyat na may papasok. Mabilis na itinago ni Fren ang saklay sa ilalim ng kanyang kumot. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga palad ay agad na pinawisan at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Bumukas ang pinto at pumasok si Ising ang katulong na kanyang pinagkatiwalaan, ngunit kanyang nalamang tiktik pala ni Bellarmina. May dala itong planggana ng tubig at tuwalya, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na gumula sa buong silid, tila may hinahanap na hindi tama. "May kausap ba kayo, Ma'am Fren? Parang may narinig akong bumubulong." Ang matalas na tanong ni Ising habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Naramdaman ni Fren ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang dulo ng saklay ay bahagyang nakasilip sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa tela, pilit na hinihila ito pababa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalapit na katulton. "Wala, Ising. Baka ang hangin lang sa labas ang narinig mo." Ang sagot ni Fren, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag sa kabila ng kaba. Huminto si Ising sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kumot ni Fren. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa umbok na nililika ng nakatagong saklay. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras na pilit na dumudurog sa katinuan ni Fren. Ang mga mata ni Ising ay nakapako sa umbok sa ilalim ng kumot, tila mga mata ng isang gutom na lawin na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Ang kamay ng katulong ay dahan-dahang gumalaw patungo sa tela. Ang kanyang mga daliri ay handa ng itaas ang kumot na nagtatago sa tanghing sandata ni Fren. "Ma'am, parang may nakatago yata rito," tanong ni Ising. Ang boses ay puno ng malisyosong pag-aalinlangan. Bago pa man tuluyang makuha ni Ising ang tela, mabilis na kumilos ang isip ni Fren. "Ising!" sigaw niya sapat na para magulantang ang katulong. Mabilis niyang itinapon ang baso ng tubig sa tabi ng kama patungo sa sahig. Ang tunog ng nabasag na baso at ang pagtalsik ng tubig sa paa ni Ising ang nagpatigil sa kanyang kamay. "Aray, mama na ba?" reklamo ni Ising habang napaatras ang kanyang atensyon ay nalihis mula sa kumot patungo sa nagkalat na bubog. "Pasensya na, Ising. Hindi ko sinasadya. Parang biglang nanigas ang binti ko sa sobrang sakit, hindi ko na malayang natabi ko ang baso." Paliwanag ni Fren habang pilit na pinipigilan ng pang-inginig ng kanyang boses. "Pakipulot naman ang mga bubog. Baka masugatan tayo." Habang nakayuko si Ising para pulutin ang mga bubog, mabilis na sinipa ni Fren ang saklay mas malalim sa ilalim ng kama, itinulak ito patungo sa madilim na bahagi ng frame. Nang lumingon muli si Ising, wala na ang umbok na kanyang nakita kanina. "Ayusin mo ang kwarto pagkatapos mong linisin yan, Ising. Gusto ko nang matulog." Utos ni Fren, bagaman ang kanyang puso ay patuloy pa ring nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang gabing iyon, matapos lumabas ni Ising, hinintay ni Fren na maging ganap na tahimik ang mansyon. Sa gitna ng dilim, kinuha niya ang saklay at maingat na kinalikot ang ukit ng bulaklak sa gilid nito. Isang mahinang tunog ng paggana ng recorder ang narinig niya. "Itago mo ang lahat ng dokumento sa vault, Ramiro. At siguraduhin mong hindi makikita ng babaeng yon ang bank statement. She's a liability and we need her signature for the property transfer before the month ends." Ang boses ni Bellarmine ang sumabog sa loob ng silid malenaw at puno ng kasakiman. Sinundan ito ng boses ni Ramiro. "Don't worry, Ma. I'm handling it. She thinks I'm still the man she married. She's too naive to notice the withdrawals I'm making from her personal account. And about the mistress, I'll keep her in the shadows until I get what I need from Fren." Narinig ni Fren ang tunog ng pagbukas ng isang bote ng alak at ang pagtawa ng dalawa
isang pagtawa na puno ng pagkamayabang. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang kasunod na boses ng isang babae, isang pamilyar na boses na dati niyang naririnig sa kanyang mga social media feeds. Iyon ay boses ni Clara, ang anak ng kilalang abogada na kanyang pinagkakatiwalaan. Ramiro, I'm getting tired of this charade. Kapag hindi mo pa siya pinapirma sa annulment papers at property waiver next week, I will tell everyone about your gambling debts and the money you stole from your own company. You're nothing without my mother's protection. Nabitawan ni Fren ang saklay. Ang kanyang buong pagkatao ay naramdaman ang pagkapait ng katotohanan. Hindi lang siya asawang niloko. Siya ay biktima ng isang napakalaking sabuatan kung saan ang kanyang sariling abogado ay kabilang sa mga taong pilit na sumisira sa kanya. Naramdaman ni Fren ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pismi, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matinding galit. Ang kanyang mga mata na nakapako sa madilim na kisame ay nag-iba ng anyo. Ang dating maamo at mapagkumbabang friend ay unti-unting namamatay at sa kanyang lugar, isang babaeng may malinaw na layunin ang sumisibol. Clara Ramiro Bellamina. Bulong ni friend sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanyang boses ay kasing lamig na ng yelo. Akala niyo ay mahina ako dahil lumpo ang aking binti. Ngunit ngayon ko palang sisimulan ang paglalakad patungo sa inyong pagkawasak. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang dumaan sa binta. Isang anino na mukhang si Ising na tila nakikinig sa mga nangyayari sa loob ng silid. Hindi na naghintay si Fren na pumasok si Ising. Sa isang mabilis na kilos, itinago niya ang recorder sa loob ng butas, sa ilalim ng kanyang kutsyon, at ipinatong ang makapal na unan sa ibabaw nito. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, isang maskara ng pagod at kawalan ng malay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Ising ay pumasok na may dalang planggana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala sa buong silid, tila sumusuri sa bawat sulok, bawat anino at bawat paghinga ni Fren. Ma'am, kailangan niyo na raw pong uminom ng gamot ayon kay Ramiro, sabi ni Ising habang inilalapag ang baso sa tabi ng kama. Hindi ito ang karaniwang gamot na iniinom ni Fren. Ang kulay nito ay mas madilim at ang amoy nito ay may kakaibang hapdi na sumasakit sa ilong. Tiningnan ni Fren ang gamot pagkatapos ay tiningnan niya si Ising. Bakit ibang kulay ito? Hindi ba ito ang pampakalma na binibigay niyo sa akin tuwing gabi? Bahagyang natigilan si Ising. Ngunit mabilis na nakabawi ang kanyang wad ng ngiti. Pinalitan po ng doktor dahil sabi nila ay kailangan niyo raw ng mas matapang na gamot para sa inyong pagtulog. Huwag niyo na pong tanungin, ma'am. Sundin niyo na lang ang utos ni Ramiro kung ayaw niyo nang magalit siya ulit. Tumalikod si Ising at nagtungo sa bintana, tila sinisigurado ang kandado nito. Sa isang saglit na hindi nakatingin ang katulong, mabilis na kinuha ni Fren ang gamot at ipinahid ito sa gilid ng kanyang unan. Pilit na ginagawang mukhang nainom na ang laman ng baso. Naubos ko na, sabi ni Fren, ang kanyang boses ay mahina at pilit na ginagawang paos. Lumapit si Ising, kinuha ang baso at sinuri ang loob nito. Nang makitang wala ng laman ang kanyang mga mata, ay nagliwanag ng isang uri ng kasiyahang hindi maipaliwanag. Mabuti naman, ma'am. Matulog na kayo. Huwag na kayong mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Nang makalabas si Ising, hindi agad pumikit si Fren. Sa halip, hinintay niya ang paglipas ng ilang minuto. Nang matiyak niyang wala na ang mga yabag sa pasilyo, dahan-dahan niyang inilabas ang recorder mula sa ilalim ng kutson. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang gamot na binigay ni Ising ay hindi pampakalma. Alam ni Fren yun ang bawat sintomas na nararamdaman niya matapos inumin ang mga gamot na binibigay sa kanya ay tila unti-unting pagbura sa kanyang katinuan. Kung hindi siya kikilos na yon, baka bukas hindi na siya makakaalala kung sino ang kanyang anak.
Dahan-dahang kinuha ni Fren ang kanyang saklay at maingat na tumayo. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa sakit. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa hapdi ng kanyang binti. Naglakad siya patungo sa binta, at sa lugar kung saan kanina ay nakita niya ang anino ni Ising. Sa labas sa dilim ng hardin, nakita niya si Ising na may kausap sa cellphone. Hindi ito si Bellarmina, hindi rin si Ramiro. Opo, Doña Victorina, ang mahinang boses ni Ising. Ininom na niya ang gamot. Sabi ng doktor, sa loob ng 2 araw tuluyan na siyang mawawala ng kakayahang mag-isip ng tama. Pwede niyo na siyang ilipat sa pasilidad sa Sabado. Nanlaki ang mga mata ni Fren. Doña Victorina ang ina ni Clara, ibig sabihin pati ang mga katulong ay binabayaran na rin ng kalaban ng kanyang sariling asawa. Ang kanyang mansyon ay hindi na lamang isang bilangguan. Ito ay isang pook ng sabwatan kung saan ang bawat tao sa kanyang paligid ay naghihintay ng kanyang pagbagsak. Hindi na lamang siya lumalaban para sa kanyang anak. Lumalaban na siya para sa kanyang buhay. Dahan-dahang umatras si Fren mula sa bintana. Ngunit isang hindi inaasahang tunog ang lumika ng isang malakas na ingay sa loob ng silid. Ang kanyang saklay ay tumama sa nakapatong na plorera sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa gitna ng katahimikan ng gabi ay tila isang malakas na alarm na nagbabala sa buong mansyon. Mabilis na lumingon si Ising sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang silweta ni Fren na nakatayo sa gitna ng dilim. "Ma'am Fren!" Ang boses ni Ising ay puno ng pagbabanta habang mabilis na tumatakbo pabalik patungo sa pintuan ng kanyang silid. Ang bawat yabag ni Ising sa labas ng pinto ay tila mga martilyong tumutunog sa bawat tibok ng puso ni Fren. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa pintuan ay nagbabantang bumukas anumang sandali. Mabilis na ipinang-ipit ni Fren ang kanyang saklay sa ilalim ng kanyang kilikili at dinala ang kanyang sarili patungo sa bintana na nagbubukas sa harden. Ang kanyang binti na hindi pa lubos na gumagaling ay nagbibigay ng matinding kirot sa bawat paggalaw, ngunit pinaliwala niya ito. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng madilim na anino ni Ising. "Ma'am, bakit gising pa kayo at bakit kayo nasa tabi ng bintana?" Tanong ng katulong, ang boses ay puno ng paghihinala habang ang kanyang mga mata ay pilit na nanunuot sa dilim ng silid. Hindi na nag-atubili si Fren. Gamit ang natitirang lakas, mabilis siyang lumusot sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa malamig na bakal ng rehas. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak, ginagawang madulas ang bawat apakan. Sa ibaba ang damo ay tila mga talim na sumusugatan sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang layunin ay malinaw. Makarating sa lumang gate sa likod ng mansyon kung saan naghihintay si Lola Rosa. Tulong sinusubukan niyang tumakas, ang sigaw ni Ising mula sa loob ng silid. Sa isang iglap ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng ingay na mga flashlight na gumagala sa paligid. Ang mga gwardiya ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang direksyon. Si Fren, na hirap sa paglakad gamit ang kanyang saklay, ay pilit na kumikilos sa gitna ng maputik na daan. Ang kanyang damit ay nababasa nga ng ulan at ang kanyang mga paa ay bumabaon sa putik. "Diyan lang siya, huwag ninyong hayaang makalabas," sigaw ng isa sa mga gwardiya. Nang marating niya ang pader na naghihiwalay sa mansyon at sa kalsada, naramdaman ni Fren ang pagkapagod ng kanyang mga kalamnan. Ang binti niya ay tila bumibigay na sa bigat ng kanyang katawan. Sa di kalayuan nakita niya si Lola Rosa na nakatayo malapit sa gate, ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Fren, dito!" sigaw ng matanda habang binubuksan ang maliit na trangka. Ngunit bago pa man makalapit si Fren isang boses, ang nagpatigil sa kanyang pagtakbo. Si Ramiro, kasama si Bellarmina, ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, may hawak na flashlight na direktang tumama sa mukha ni Fren. "Saan ang punta mo, Fren? Sa dilim?" Tanong ni Ramiro, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib.
Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin ng ganyan lang? Marahas na hinila ni Ramiro ang kanyang braso dahilan para mabitawan ni Fren ang kanyang saklay. Bumagsak si Fren sa putikan. Ang kanyang binti ay tumama sa matigas na bato at isang matinding sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit si Bellarmina at tumingin sa kanya mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkasuklam. Ang mga taong gaya mo, Fren, ay hindi nararapat sa kalayaan. Ang lugar mo ay sa loob ng mga rehas kung saan hindi ka na makakapanggulo pa. Habang kinakaladkad siya pabalik ni Ramiro, nakita ni Fren si Lola Rosa na pilit na inilalayo ng mga gwardiya. Ang kanyang huling pag-asa ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang pagtatangka ay naging sanhi lamang ng mas matinding paghihigpit sa kanyang bilangguan. Dinala siya ni Ramiro pabalik sa mansyon at itinapon sa loob ng isang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdanan isang madilim at maalikabok na bodega na walang bintana. Ang pintuan ay sinara ng may malakas na tunog at ang pagpihit ng susi ay nagsilbing huling hudyat ng kanyang pagkabigo. Naiwan si Fren sa dilim, basang-basa, sugatan at mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapas sa paligid, ngunit wala na siyang makita kundi ang kadiliman. Ang kanyang pagtatangka ay nagtapos sa mas malalim na hawla. Hindi ito ang katapusan, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay pilit na umaangkop sa dilim. Dahil ang bawat pagkabigo ay isa lamang aral para sa susunod na pagtayo. Ang bawat paghinga sa loob ng bodegang ito ay may halong alikabok na sumasakal sa lalamunan ni Fren. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa maliit na siwang sa ilalim ng pintong kahoy, isang manipis na guhit ng liwanag na nagpapaalala sa kanya na may mundo pa sa labas na hindi na kailanman magiging sa kanya. Naupo si Fren sa sahig na semento. Ang kanyang binti na muling napinsala sa kanyang pagtatangka ay tila may sariling tibok ng sakit. Bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi na umaabot hanggang sa kanyang ulo, ngunit pinilit niyang huwag dumaing. Ang bawat daing ay isang pagkapanalo para sa mga Villarreal. Habang kinakapan ng kanyang mga kamay ang palikid ang kanyang mga daliri ay tumama sa isang bagay na tila isang tumpok na mga lumang karton. Nang dahan-dahan niyang alisin ang mga sapot ng gagamba, bumungad sa kanya ang isang makapal na folder na nakatago sa likod ng mga lumang pintura. Sa gitna ng kadiliman, binuksan niya ang folder. Hindi ito mga gamit ni Bellarmina. Ito ay mga dokumento ng kumpanya ni Doña Victorina na naiwan sa bodega noong binili ng mga Villarreal ang kumpanyang ito sa isang madilim na transaksyon. Ang mga pahinang ito ay puno ng mga record ng mga utang na hindi kailanman naitala sa opisyal na audit ng kumpanya. Nanginig ang mga kamay ni Fren. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na ang buong negosyo ng mga Villarreal ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa bawal na pautang at maling deklarasyon ng buwis. Si Ramiro, sa kanyang pagiging sakim, ay ginamit ang perang ito para sa kanyang sariling mga bisyo, habang si Bellarmina naman ay nagpapanggap na mayaman kahit ang totoo ay unti-unti na silang nilalamon ng mga interes. Hindi sila mayaman. Bulong ni Fren sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay unti-unting nakakakita sa kabila ng kadiliman. Sila ay mga magnanakaw na natatakot na mabunyag ang kanilang kahirapan. Habang binabasa ni Fren ang mga pahina, narinig niya ang mahinang kalansing ng susi sa labas. Mabilis niyang itinago ang folder sa ilalim ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay bumibilis na naman sa kaba. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Ramiro. Hindi ito ang karaniwang Ramiro na puno ng puot. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pag-aalala. "Fren!" tawag niya, ang kanyang boses ay tila may halong takot. "Kailangan nating mag-usap." Hindi sumagot si Fren. Nanatili siyang nakaupo. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanyang asawa. "Nilapitan ako ni Doña Victorina kanina.
Patuloy ni Ramiro habang pilit na lumalapit sa kanya sa kabila ng kadiliman. Sabi niya, kailangan na nilang bawiin ang lahat ng puhunan nila sa atin. Friend, kung hindi natin mapapatunayan ang halaga ng ating mga ari-arian, bukas kukunin nila ang lahat. Pati ang bahay na ito, pati si Basti. Ang banggit sa pangalan ng kanyang anak ang nagpabagsak sa depensa ni Fren. Bakit mo ito sinasabi sa akin, Ramiro? Hindi ba't gusto niyo ako mawala? Dahil ikaw lang ang nakakaalam ng password ng trust fund ni Basti. Sigaw ni Ramiro. Ang kanyang maskara ng pag-aalala ay mabilis na napalitan ng kanyang tunay na mukha. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang access na yon, wala na tayong matitira. Ibibigay ko ang lahat sa kanila at mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Napanggiti si Fren sa gitna ng kanyang pagdurusa. Pinaghirapan mo, Ramiro, ang lahat ng ito ay pagnanakaw. Ang folder na nasa harap mo ngayon na hindi mo man lang alam na narito ay sapat na para ipakulong tayong lahat. Natigilan si Ramiro. Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid ng bodega, naghahanap ng anumang senyales ng tinutukoy ni Fren. Ang katarungan ay hindi bingi, Fren. Minsan sadyang kailangan lang nito ng tamang boses para pakinggan ang iyong mga hiyaw. Ang tinik na iyon na puno ng otoridad at tila huwad na kalinga ay naging sanhi ng paghinto ng paghinga ni Fren. Hindi na siya nasa madilim na bodega. Dinala siya ni Ramiro sa malawak na salas ng mansyon kung saan ang liwanag ng naglalakihang kristal na chandelier ay tila sumasampal sa kanyang madumi at basang anyo. Nakaupo siya sa isang mamahaling silya habang ang kanyang binti na nakasemento ay nakapatong sa isang maliit na upuan, isang imahe ng pagiging mahina sa gitna ng karangyaan. Sa harap niya ay isang babaeng nakasuot ng plant, sadong itim na terno si Ate Divina. Ang kanyang salamin ay kumikinang sa liwanag at ang kanyang mga ngiti ay tila isang gamot na pilit na ibinibigay sa isang pasyenteng walang malay. Ito si Ate Divina, Fren, ani Bellarmina, habang marahang humihigop ng kape sa kanyang porselanang tasa. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa gilid ng tasa ay tila isang kampana ng babala. Siya ang tutuong sayo para maayos ang mga papeles mo. Sabi ko sa kanya, masyado kang nahihirapan, kaya kailangan mo ng legal na gabay para sa annulment yun ni Ramiro at sa proteksyon ni Basti. Naramdaman ni Fren ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa unang tingin, tila isang anghel si Ate Divina. Ang kanyang boses ay malambot at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila pabor sa kapakanan ni Fren. I'm here for you, Florencia. I've heard about the accidents and your mental distress. Ang goal natin is to make sure you have a peaceful life, malayo sa gulo, habang kami ang nag-aalaga sa mga properties mo para hindi ka na ma-stress. Tiningnan ni Fren ang abogada. May isang bagay sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag, isang kislap ng tagumpay na nakatago sa likod ng profesionalismo. Bakit niyo po ginagawa ito? Wala akong pambayad sa isang abogadang katulad ninyo. Tanong ni Fren, ang kanyang boses ay paos at tila isang tuyong batis. Oh, don't worry about the fees, Hon, singit ni Ramiro habang nakatayo sa likuran ng abogada. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat nito sa parang tila masyado malapit. Ate Divina is a family friend. She's helping us out of goodwill. Just trust her, okay? Ibigay mo sa kanya ang lahat ng details tungkol sa trust fund ni Basti para ma-secure natin ang future ng anak natin. Naramdaman ni Fren ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. May mali. Ang bawat kilos ni Ramiro at ang bawat titig ni Bellarmina ay tila mga bahagi ng isang nakatagong bitag. Ngunit kailangan niyang magkunyari. Kailangan niyang maniwala sila na nakuha na nila ang kanyang tiwala. Sige po, tutulong ako, bulong ni Fren habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang maduming damit. Pero kailangan ko munang makita si Basti. Gusto ko siyang mayakap. Later, Fren. Business first, sabi ni Bellarmina. Ang kanyang boses ay naging matalas.
Nang maiwan sina Fren at Ate Divina sa loob ng silid para sa isang pribadong konsultasyon, dahan-dahang inilapit ng abogada ang kanyang muka kay Fren. Ang amoy ng kanyang pabango, isang matapang na halimuyak ng vanilla at rosas, ay agad na nanuot sa ilong ni Fren. Iyon ang amoy na kanyang nalanghap sa polo ni Ramiro noong gabi ng aksidente. Naramdaman ni Fren ang pagkapait ng kanyang laway. Ang kanyang paningin ay bumaba sa kamay ni Ate Divina na nakapatong sa lamesa. Doon sa kanyang daliri ay isang sing-sing na may malaking ruby. Isang sing-sing na nakita ni Fren sa isang litra to sa cellphone ni Ramiro na hindi nito sinasadyang maiwan noon. Sa isang iglap tila tumigil ang mundo ni Fren. Ang kanyang puso ay nadurog sa libu-libong piraso. Bawat isa ay may talim na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Ang abogadang kanyang pinagkakatiwalaan, ang taong dapat na magliligtas sa kanya ay walang iba, kundi ang ina ni Clara, ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. "Why the long face, Florencia?" Tanong ni Divina, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tamis. "May gusto ka bang sabihin sa akin?" "You can tell me everything. After all, I'm your lawyer, right?" Naramdaman ni Fren ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa ilalim ng lamesa pilit na pinipigilan ng hiyaw na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may halong lason at ang kanyang paningin ay unti-unting lumalamlam sa tindi ng pighati. Bakit ang mga taong dapat ay nagbibigay ng liwanag ang siya pang naglulubog sa akin sa mas malalim na kadiliman? Ang katarungan ba ay isa lamang palamuti sa kamay ng mga may kapangyarihan? Tumalikod si Divina para kumuha ng dokumento sa kanyang bag, at sa sandaling, yon ang kanyang cellphone na nasa lamesa ay umilaw. Isang notification ang lumitaw. Isang litrato ni Clara na may caption na, "Mom, make sure she signs everything. Ramiro is waiting for us." Naramdaman ni Fren ang pagguho ng kanyang huling pag-asa. Ang kanyang binti ay tila hindi na kailanman gagaling, at ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na hinipa ng hangin ng kataksilan. Sino pa ang maaari kong pagkatiwalaan sa mundong ito na ang bawat niti ay may katapat na kutsil sa likod? Para ka na ring tunay na anak sa akin, Florencia. Kaya huwag kang matakot na ipagkatiwala ang lahat sa akin. Ako ang magiging boses mo sa harap ng batas. Ang bawat salita ni Ate Divina ay tila isang malapot at matamis na pulot na ibinubuhos sa isang sugat masarap sa pandinig pero humahapdi sa kaloob-looban. Habang dahan-dahang iniaabot ng abogada ang isang mamahaling pluma kay Fren, ang kislap ng ruby sa kanyang daliri ay tila isang mapanuyang mata na kumukurap sa gitna ng dilim. Ang silid ay nababalot ng bangmo ng kanyang pabangmo. Ang halimuyak na ngayon ay naging simbolo ng bawat gabi na hindi umuwi si Ramiro, ng bawat kasinungalingang itinanim sa kanyang pagsasama. Naramdaman ni Fren ang paninigas ng kanyang mga daliri. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, tila may isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib, pinipigilan ang pagpasok ng hangin. Ang kanyang puso ay hindi na lamang tumitibok. Ito ay humahampas, bumubugbog sa kanyang tadyang sa tindi ng kaba at nandidiring galit. "Ate Divina! Ang sing-sing niyo po," ang mahinang bulong ni Fren. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. "Napakaganda! Parang nakita ko na yan sa isa sa mga katalogo ni Ramiro noong nakaraang buwan. Sabi niya para yung sa isang special client." Bahagyang natigilan ang abogada. Ang kanyang perpektong mascara ay sandaling nayanig, isang mabilis na kislap ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng isang malamig na ngiti. Ito ba? Regalo ito ng asawa ko bago siya pumanaw? Common design lang siguro ang nakita mo, Florencia. Huwag mong bigyan ng mali siya ang mga bagay-bagay. Mas kailangan nating pagtuunan ng pansin ang kinabukasan mo. Dahan-dahang inilapit ni Divina ang mga papeles sa harap ni Fren. "Pirmahan mo na ito.
Ang deed of voluntary commitment at ang transfer of authority para sa trust fund di basti. Kapag nagawa mo ito, hindi ka na nila pwedeng pilitin na manatili sa bodegang yon. Maililipat ka na namin sa isang rest house kung saan ka pwedeng mag-recover ng maayos. Tumingin si Fren sa mga dokumento. Ang bawat letra ay tila nagiging mga uod na gumagapang sa papel, handang lamunin ang huling pag-asa ng kanyang anak. Sa sandaling iyon ang kanyang paningin ay lumamlam at ang lasa ng kapaitan ay nanuot sa kanyang lalamunan. Alam niya ang katotohanan. Ang rest house na sinasabi nito ay walang iba, kundi ang pasilidad na pagbabagsakan niya habang ninanakaw nila ang buhay niya. Eksaktong tumunog ang cellphone ni Divina sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa kanyang pagkakaupo, malinaw na nakita ni Fren ang notification na lumitaw sa screen. Isang mensahe mula sa pangalang Clara ang bumungad, "Mom, is it done? Ramiro and I are already at the jeweler to trade in her old wedding ring. Make her sign everything now." Naramdaman ni Fren ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang kanyang mga palad ay agad na pinawisan ng malamig, at ang kanyang binti ay tila muling binalian ng buto sa tindi ng sakit na dulot ng katotohanan. Hindi lang asawa ang nawala sa kanya. Wala na ring batas na magtatanggol sa kanya dahil ang kaisa-isang taong dapat ay katuwan niya ay ang mismong arkitekto ng kanyang pagkawasa. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Ang kaniyang kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Isang galit na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. "I'll sign it, attorney," sabi ni Fren. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento sa bodegang kanyang pinanggalingan. "But first I need to go to the comfort room. My leg, kailangan ko lang ayusin ang bandage ko. It's bleeding again." "Sure, Fren. Huwag kang magmadali. I'll wait for you here," sagot ni Divina. Ang kanyang boses ay muling naging matamis, tila nakasisiguro na sa kanyang panalo. Gamit ang kanyang saklay, dahan-dahang tumayo si Fren. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa hapdi, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang titig ni Divina sa kanyang likuran, isang titig na puno ng pangungut, sa isang taong inaakala nilang talunan na. Pagpasok niya sa banyo, agad na itinigil ni Fren ang kanyang paghinga. Kinuha niya ang kanyang nagnanaknak na saklay at pinindot ang maliit na ukit ng bulaklak. Ang recorder ay nandoon pa rin tahimik na nagmamasid. Inilabas niya ang kanyang cellphone na itinago ni Lola Rosa sa ilalim ng kanyang bandage. May isang video na ipinadala sa kanya ang matanda. Isang video ni Ramiro at Clara sa loob ng isang mamahaling kotse, nagtatawanan habang hawak ang mga dokumentong kamukha ng mga nasa labas. Nanginginig ang mga labi ni Fren. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumiin sa screen ng cellphone. Sa sandaling, iyon ang kanyang desisyon ay nabuo. Kung ang mundo ay naging malupit sa kanya, siya ay magiging mas malupit para mabuhay. Sino ang tunay na kakampi ng isang babaeng wala nang mawawala? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina kapag ang kinabukasan ng kanyang anak ang nakataya? Nabalik lamang ang kaniwasan ni Fren nang marinig niya ang mahinang katok mula sa pinto ng banyo. "Fren, are you okay in there? Masyado ka nang matagal. Ramiro and your mom are waiting." Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Fren habang nakatingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang Fren na mahiyaing at sunod-sunuran ay wala na roon. Ang naroon ay isang babaeng may mga matang puno ng apoy. "I'm coming, attorney," sagot ni Fren. "Just wait. Magugustuhan niyo ang susunod na mangyayari." Isang beses lang akong naging tanga at sapat na yon para mawasak ang buong buhay ko. Hindi ko nahahayang ang mga luhang ito ang maging huling alaala ko bago ako tuluyang mawala sa mundong ito. Nakatitig si Fren sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng banyo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsinta at pagtitiwala ay naging tila dalawang malalim na balon ng malamig na tubig.
Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang labi ay nanginginig. Hindi na sa takot, kundi sa isang uri ng galit, na ngayon lamang niya natuklasan sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan ni yang hinawakan ang kanyang sementadong binti. Ang hapdi nito ay tila isang piping paalala ng bawat sipa at bawat pagkakataon na hinayaan niyang tapakan ang kanyang dangal. Kinuha niya ang cellphone mula sa ilalim ng bandage at mabilis na isinave ang video na ipinadala ni Lola Rosa sa isang cloud storage na siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos dahan-dahan niyang pinindot ang recorder sa kanyang saklay. Makinig kayo ng mabuti, bulong niya sa kanyang sarili habang tumitingin muli sa salamin. Dahil ito na ang huling gabi na ang biktima ang inyong kaharap. Nabalik lamang ang katinuan ni Fren nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto ng banyo mula sa labas. Ang tunog ng mga daliri ni Divina na kumakatok sa kahoy ay tila bawat segundo ng bumbang malapit ng sumabog. "Fren, are you still in there?" Pinapatawag na tayo ni Mami Bellarmina. Ang boses ni Divina ay puno ng pagkainip na pilit itinatago sa ilalim ng malambot na tono. Lumabas si Fren, ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng pagiging mahina. Yumuko siya pilit na ginagawang nanginginig ang kanyang mga balikat. "Attorney, pasensya na po. Masakit lang talaga ang binti ko, pero handa na po akong pumirma." Paglabas nila sa salas nakita ni Fren, sina Bellarmina at Ramiro na tila dalawang buhay ang naghihintay ng kanilang pagkain. Ang kanilang mga mata ay agad na dumapo sa folder na hawak ni Divina. "Good. Now sign it, Fren, para matapos na ang dusa mo rito." Utos ni Bellarmina habang itinuturo ang linya sa papel. Dahan-dahang lumapit si Fren, ngunit bago idampi ang pluma sa papel, tumigil siya. Tumingin siya kay Bellarmina ng may halong pag-aalinlangan. "Mami, bago ko pupirmahan ito, paano po ang isang account na iniwan ni Papa sa ibang bangko? Ang sabi po ni Ramiro kanina, kinuha niyo na raw po ang passbook niyon para pambayad sa utang niyo sa kasino." Ang katahimikan sa loob ng salas ay naging kasing bigat ng tingga. Nanlaki ang mga mata ni Bellarmina habang si Ramiro naman ay biglang namutla. "Anong sinasabi mo?" Bulyaw ni Bellarmina habang nakatingin ng matalas sa kanyang asawa. "Ramiro, anong account ang sinasabi ng babaeng ito at bakit kasino ang binabanggit niya?" "Ma, don't listen to her. She's hallucinating. Epekto yan ng gamot." Mabilis na depensa ni Ramiro, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Hindi po, Mami!" Patuloy ni Fren, ang kanyang boses ay nananatiling mahina, ngunit may matalim na dulo. "Sabi po ni Ramiro, kailangan niyo raw ng pera dahil malaki ang utang niyo kay Doña Victorina. Akala ko po ay alam niyo dahil si Attorney Divina po ang nag-aayos ng mga papeles niyo, di ba?" Tumingin si Bellarmina kay Divina pagkatapos ay kay Ramiro. Ang lason ng pagdududa ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang sistema. Ang matanda sa kanyang pagiging sakim ay hinding-hindi papayag na may itinatagong pera ang kanyang sariling anak sa kanyang likuran. "Attorney, is this true?" Tanong ni Bellarmina, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa pader. "Are you hiding something from me, kayong dalawa ni Ramiro?" "Mami Bellarmina, of course not. This is a misunderstanding." Mabilis na sagot ni Divina, ngunit ang pawis sa kanyang no ay nagsisimula ng sumira sa kanyang makeup. Naramdaman ni Fren ang isang munting tagumpay sa kanyang dibdib. Ang hibla ng katapangan na kanyang hinubog ay nagsimula na maghabi ng gulo sa pagitan ng kanyang mga kaaway. Alam niya ang kahinaan ng pamilyang Villarreal, ang kanilang kawalan ng tiwala sa isa't isa dahil sa sobrang kasakiman. "Kung gusto niyo po, pirmahan ko na ito," sabi ni Fren habang dahan-dahang inilalapit ang pluma sa papel. "Pero sigurado po ba kayo na ang perang mapupunta rito ay hindi gagamitin ni Ramiro para sa bagong bahay nila ni Clara? Narinig ko po kasi silang nag-uusap kanina sa tilpon." Isang malakas na hampas sa lamesa ang rumespond mula kay Bellarmina.
Ang tunog ng porselanang tasa na nayanig ay tila isang hudyat ng pagsabog. Ramiro Anong, Clara ang sinasabi nito. Sino ang babaeng yan? Sigaw ni Bellarmina. Sa gitna ng sigawan ni Bellarmina at Ramiro, walang nakapansin sa matalim na titig ni Divina kay Fren. Ang abogada ay nagsimulang makaramdam na ang babaeng inaakala nilang lumpo ay unti-unti nang humahabi ng kanilang bitag. Naramdaman ni Fren ang paghigpit ng kanyang hawak sa saklay. Ang kanyang binti ay kumikirot pa rin, ngunit ang sakit na iyon ay naging gasolina para sa kanyang susunod na hakbang. Hindi na siya basta biktima. Nayon siya na ang arkitekto ng kanilang pagkawasak. Patawad po, Mami. Patawad, Ramiro. Pasyado lang akong naging emosyonal at kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig ko. Siguro ay tama kayo. Hindi na maayos ang takbo ng isip ko dahil sa sakit ng binti ko. Ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Fren habang ang kanyang buong katawan ay dahan-dahang bumababa patungo sa malamig at makinis na tiles ng salas. Ang bawat paggalaw niya ay tila pagpako sa kanyang sariling dangal, ngunit kailangan niyang gawin ito. Ang tunog ng kanyang sementadong binti na dahan-dahang tumatama sa sahig ay tila isang piping pagsusumamo na nagpahinto sa nag-uumpisang sigawan ni Bellarmina at Ramiro. Nakatitig si Fren sa sahig sa kanyang sariling refleksyon na tila isang basang sisiw sa ilalim ng naglalakihang chandelier. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang binti, isang hapdi na tila binabalatan ang kanyang laman, ngunit mas pinili niyang damhin ang lamig ng tiles sa kanyang mga palad. Ito ang kanyang sakripisyo, isang wad na pagsuko para sa isang tunay na kalayaan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Bellarmina. Naramdaman ni Fren ang pagkabigla ng matanda, ngunit hindi niya ito binitiwan. Isinagawa niya ang pagmamano, idiniin ang likod ng kulubot at malamig na kamay ng kanyang biyenan sa kanyang sariling noo. Ang bawat segundo ng pagdampi ng balat ng kanyang berdugo ay tila pag-inom ng lason, ngunit pinanatili ni Fren ang kanyang katahimikan. "I'm so sorry, Mommy." Bulong ni Fren ang kanyang boses ay tila isang tuyong batis na wala ng agos. "Gusto ko lang po maging maayos ang lahat. Pirpirmahan ko na po ang lahat ng gusto nyo. Huwag nyo lang po akong ilalayo kay Basti. I'll do anything. I'll be the wife Ramiro wants me to be." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Fren ang titig ni Ramiro, isang titig na puno ng relief dahil akala niya ay tuluyan ng sumuko ang kanyang asawa. Si Bellarmina naman ay dahan-dahang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng pagmamataas. "Mabuti naman at natahuhan ka na, Fren," ang sabi ni Bellarmine, ang boses ay puno ng mapanuyang tagumpay. "Dapat lang na malaman mo ang lugar mo sa bahay na ito. Ramiro, iakyat mo na siya. Attorney, let's finalize the papers tomorrow. Since she's already cooperative, we can proceed as planned." "Wait, Mommy," singit ni Fren, habang pilit na tumatayo, gamit ang kanyang saklay, ang kanyang mga mata ay puno ng wad na pagsusumamo. "Sa susunod na linggo na po ang 70th birthday ninyo. Gusto ko po sanang nandoon ako. Gusto ko pong makita ng lahat na maayos na tayo. Isang huling gabi lang po bilang pamilyang Villarreal bago niyo ako ilipat sa rest house." Nagliwanag ang mga mata ni Bellarmina. Ang kanyang pinakamalaking takot ay ang tsismis ng ibang tao at ang pagkakaroon ng isang masunuring manugang sa kanyang engrandeng selebrasyon ay ang pinakamagandang palamuti sa kanyang wad na danggal. "Fine, you can be there," sagot ng matanda. "But make sure you behave. Isusuot mo ang gown na pipiliin ko para sa'yo. And you will sit in that wheelchair and smile like a perfect Villarreal wife. Understood?" "Opo, Mami." "Masusunod po," sagot ni Fren habang nakayuko. Nang ihatid siya ni Ramiro pabalik sa silid, hindi na ito nagsalita ng masama. Sa halip, hinaplos pa nito ang buhok ni Fren, isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit na yon ay tila gapang ng isang uod sa kanyang balat. "Good girl, Hon. Ganyan dapat,"
Bulong ni Ramiro bago lumabas at ilok muli ang pinto. Langbaging ganap na ang katahimikan dahan-dahang lumingon si Fren sa madilim na bintana. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang ukit ng bulaklak sa kanyang saklay. Akala niyo ba ay sumuko na ako? Akala niyo ba ay nabulag na ako ng inyong mga kasinungalingan? Inilabas niya ang cellphone mula sa kanyang bandage. May isang mensahe mula kay Lola Rosa. Ready na ang lahat, iha. Ang mga kaibigan nating reporter ay naghihintay na sa hudyat mo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Fren. Ang tiyak na pagkatalo ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong ang akala ay pag-aari nila ang bawat hininga niya. Bakit ko hahayaang magtagumpay ang kadiliman sa gitna ng aking sariling tahanan sa darating na kaarawan ni Bellarmine? Sisiguraduhin kong ang bawat kandila sa kanyang cake ay magiging mitsa ng kanilang mabilisang pag-abo. Ang bawat tahi ng kulay abong bestida na ipinasuot sa akin ni Doña Bellarmina ay tila mga tinik na bumaon sa aking laman. Ang telang ito ay tuyot, walang buhay, at kasing lamig ng bawat gabi na ipinagkait nila sa akin ang aking kalayaan. Habang pinagmamasdan ko ang aking sarili sa harap ng salamin, nakita ko ang isang babaeng tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ngunit sa ilalim ng kulay abong balat na ito ay may isang apoy na naghihintay lamang ng tamang hangin upang magliyab. Napakaganda mo, Fren. Mukha kang isang tapat na asawa na handang magsakripisyo para sa danggal ng pamilya, ang sabi ni Bellarmina habang inaayos ang kulyar ng aking damit. Ang kanyang mga daliri ay malamig, tila mga galamay ng isang nilalang na walang puso. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng kahit anong eksena bukas. Ang mga pinakamalalaking tao sa lipunan ay darating. Isang maling galaw at alam mo kung ano mangyayari kay Basti. Opo, Mami. Masusunod po, ang mahina kong sagot habang ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Sa loob-loob ko ang bawat salita niya ay tila gasolina na lalong nagpapainit sa aking determinasyon. Nang makaalis ang matanda, mabilis akong lumapit sa aking wheelchair. Sa ilalim ng makapal na padding ng upuan, may isang lihim na bulsa na tinahi ni Lola Rosa noong nakaraang linggo. Dahan-dahan kong inilabas ang isang piraso ng tilangse na isang matingkad na pulang, bestida na kasing kulay ng dugong dumanak sa aking binti. Ito ang aking baluti. Ito ang balabal ng aking muling pagkabuhay. Inilabas ko rin ang recorder mula sa saklay at ang cellphone na puno ng mga ebidensya. Ang bawat file ay tila isang bala na handa ng iputok. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na wakasan ang lahat ng ito. Ngunit ang katahimikan ng aking silid ay biglang napunit nang marinig ko ang mabilis na pagpihit ng kandado. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging hudyat ng kaba. Pumasok si Ramiro, pawis na pawis, at tila galing sa isang mainit na pagtatalo sa telepno. Ang kanyang mga mata ay agad na gumala sa buong silid hanggang sa tumama ang kanyang paningin sa pulang tela na hawak ko pa rin. "What is that, friend?" ang tanong ni Ramiro. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinablot ang pulang bestida mula sa aking kamay. "Bakit may ganito ka? Mommy told you to wear the gray one. Ano itong pulang ito? Isang uri ba ito ng pagre-rebelde?" Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa akin, tila binabasa ang bawat lihim sa aking isipan. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga kamay ay dumiin sa tela. Tila handa itong punitin anumang sandali. "Ramiro, sandali lang." Ang pilit kong pagpapatatag sa aking boses, kahit na nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa. Iyan ang huling regalo sa akin ni Papa bago siya mamatay. Gusto ko lang itong hawakan na yung gabi. Gusto ko lang maalala na may kulay pa ang buhay ko bago mo ito tuluyang gawing abo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramiro.
Your father is dead, friend. At ang nakaraan mo ay patay na rin. Huwag kang umasa na ang tilang ito ang magliligtas sa'yo. Inihagis ni Ramiro ang pulang bestida sa sahig at tinapakan ito ng kanyang sapatos. Ang dumi mula sa kanyang swelas ay kumalat sa makinis na seda, isang pambabastos na tila idinidirekta sa aking buong pagkatao. Suotin mo ang kulay abo bukas, at kung makita ko pa ang pulang basahan na ito, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita si Basti kahit kailan, maliwanag. Nang lumabas si Ramiro at marinig ko ang muling paglock ng pinto, dahan-dahan akong gumapang patungo sa sahig. Pinulot ko ang pulang bestida at dahan-dahang pinunasan ng dumi nito gamit ang aking mga luha. Ang bawat mansa ay naging simbolo ng kanyang kalupitan at ang bawat hikbi ko ay naging panunumpa para sa kanyang pagbagsak. Hindi mo alam, Ramiro. Ang bestidang ito ay hindi kailangan ng iyong pahintulot para kuminang. At bukas sa gitna ng inyong pinaka-ingrandeng gabi, ang pulang ito ang magiging kulay ng inyong kahihiyan. Naramdaman ko ang mahinang paggalaw sa likod ng kurtina. Isang maliit na papel ang dahan-dahang itinulak ni Lola Rosa mula sa labas. Nakahanda na ang lahat, friend. Ang hudyat mo na lang ang hinihintay ng mundo. Humigpit ang hawak ko sa pulang bestida. Ang laban ay hindi na lamang sa pagitan ko at nila. Ito ay laban para sa lahat ng mga pusong dinurog ng pamilyang ito. Tumingin ka sa akin, Florencia. Ngumiti ka ng sapat para maniwala silang ikaw ang pinakamaligayang asawa sa buong mundo. Dahil kung hindi sisiguraduhin kung bukas ay hindi mo na makikilala ang sarili mo sa loob ng asylum. Ang boses ni Ramiro ay parang isang malamig na bulong ng kamatayan sa aking tainga, habang ang kanyang kamay ay marahas, ngunit maingat na humahap, lost sa aking balikat sa harap ng mga kumikislap na camera. Nakaupo ako sa aking wheelchair, suot ang kulay abong, bestidong tila isang kabaong na seda. Ang bawat tahi nito ay nagpapaalala sa akin ng aking pagiging bilanggo, ngunit sa ilalim ng makapal na tela ng aking upuan, nararamdaman ko ang init ng pulang bestida na aking itinago ang aking lihim na sandata. Ang malawak na selyo ng Manila Hotel ay punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita at mamahaling mga liryo. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at pilak, isang marangyang pagpapakitang tao para sa ikapitumpung kaarawan ni Doña Belarmina. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang tawanang ng mga pinakamataas na tao sa lipunan ay tila isang nakalulunod na ingay na pilit na bumubura sa aking hiyaw. Nakatayo si Belarmina sa entablado, suot ang kanyang terno na puno ng mga kristal. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng kabutihan. Ang pamilya ang pinakamahalagang iyas ng ating buhay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sulyo, puno ng wad na emosyon. At sa gabing ito nagpapasalamat ako dahil binyayaan ako ng isang tapat na anak at isang manugang na itinuring kong sariling dugo. Naramdaman ko ang pagkapait ng aking sariling laway. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila bawat sampal sa aking muka. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Ate Divina na nakaupo sa harapang lamesa, nakikipagbulungan kay Clara. Ang kislap ng kanyang ruby na singsing ay tila nang unghotya sa akin sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga taong ito na bumasag sa aking binti at nagnakaw sa aking danggal ay itinuturing na mga santo ng lipunang ito. "Hon, are you okay? You look pale." Ang malakas na tanong ni Ramiro para marinig ng mga nasa katabing lamesa. Ang kanyang kamay ay dumiin sa aking sugatang binti, isang sadyang hapdi na nagpasinghap sa akin sa sakit. "Don't be too emotional. Mommy's speech is heart-touching, right?" "Opo, Ramiro. Napaka-touching," ang sagot ko habang ang aking mga kuko ay bumaon sa armrest ng aking wheelchair. Naramdaman ko ang maliit na button ng recorder sa aking saklay na nakasandal sa aking tabi. Nagdilim ang buong sulyo.
Ang tanging liwanag na natira ay ang malaking projector screen sa likod ni Bellarmina. At nayon, ang masiglang anunsyo ng MC, isang espesyal na video tribute mula sa kanyang mapagmahal na pamilya para sa ating Queen of the Night. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa katahimikan. Ang tunog ng pagsisimula ng video ay napalitan ng isang kakaibang ingay, isang static na tila isang babala. Ang unang imahe na lumabas ay ang nakang-iting mukha ni Bellarmina. Ngunit biglang naging magulo ang screen. Ang mga kulay ay naghalo-halo at ang musika ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng isang pamilya na boses na nanggaling sa mga higanting speaker ng sulyo. Huwag kang umarte na. Parang mamatay ka na, friend. Pilay lang yan, hindi cancer. Linisin mo ang dugong yan sa tiles bago dumating ang mga prayer partners ko. Ang buong Manila Hotel ay biglang binalot ng isang nakabibiging katahimikan. Ang mga kubyertos na kanina ay kumakalansing ay tila nanigas sa kamay ng mga panauhin. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Bellarmina. Habang nakatayo siya sa gitna ng entablado, tila isang rebulto ng asin na malapit ng matunaw sa ulan ng katotohanan. Tumingin ako kay Ramiro. Ang kanyang panga ay lumaylay at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng shock. Sa sandaling yon ang wheelchair na dati ay aking bilangguan ay naging aking trono. Bakit ako matatakot sa dilim kung ako ang may hawak ng mitsa na susunog sa inyong lahat? Biglang namatay ang screen at ang sulyo ay binalot ng purong kadiliman. Ngunit ang boses sa speaker ay patuloy na umaalingaw, na mas malakas, mas malinaw at mas nakamamatay. Patayin niyo ang audio, sabing patayin niyo ang sound system na yan. Ang hiyaw ni Ramiro ay punong-puno ng desperasyon kasing talim ng isang naghihingalong hayop. Ang kanyang mukha na kanina ay maayos at gwapo ay naging isang maskara ng purong takot habang pilit niyang tinutulak ang mga waiter para makarating sa control booth. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang boses sa mga higanting speaker ay lalong nagiging malinaw tila isang hatol mula sa langit na ayaw tumigil. Isang lumpong asawa na laging umiiyak, nakakaabala sa mga business partners natin. Kailangan nating tiyakin na sa atin mapupunta ang buong kontrol sa kanyang mana. Ang boses ni Bellarmina ay umalingaw sa bawat sulok ng marangyang sulyo. Ang mga matataas na opisyal, ang mga kilalang negosyante at ang mga socialites na kanina ay pumapalakpak ay nakatayo na ngayon ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at diring-diri. Ang bawat salitang lumalabas sa speakers ay tila bawat saksak sa wad na danggal ng mga Villarreal. Nakatayo si Bellarmina. Sa gitna ng entablado, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mamahaling terno ay tila naging isang mabigat na kadena na naglulubog sa kanya sa kahiyan. Ramiro, gawin mo ang paraan, isara mo ang bibig ng babaeng yan, ang sigaw ni Bellarmina. Ngunit ang kanyang boses ay naging paos at walang kapangyarihan sa gitna ng nagangalit na audio. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking wheelchair. Ang bawat paggalaw ng aking sugatang binti ay nagbibigay ng matinding kirot. Ngunit ang sakit na iyon ay naging gasolina para sa aking huling pagtatanghal. Sa harap ng daan-daang tao, dahan-dahan kong kinalas ang pagkakapindot ng butones ng aking kulay abong bestida. Ang tuyot at walang buhay na tila ay dahan-dahang bumagsak sa aking paanan, tila isang balat ng ahas na aking hinubad. At doon sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier, lumabas ang matingkad na pulang bestida ang kulay ng aking galit, ang kulay ng aking muling pagkabuhay. Hindi ako baliw at hindi ako lumpo dahil sa sarili kong kapabayaan. Ang aking boses ay naging malakas at malinaw, tila isang trumpeta na nagpapatahimik sa buong Manila Hotel. Ang bawat sugat sa aking katawan ay gawa ng kanyang baston.
Ang bawat luhang pumatak ay dahil sa kanyang kataksilan. Itinuro ko si Ate Divina na nakaupo sa harap. At ang abogadang ito na dapat ay nagtatanggol sa katarungan ay walang iba kundi ang ina ng babaeng kinalolokohan ng aking asawa, sila ang mga arhitekto ng aking pagkawasak. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa lamesa ni na Clara. Ang kahihiyan ay tila isang nakalulunod na baha na umapaw sa buong sulyo. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na ipinadala ni Lola Rosa ay nagsimulang sumabog na para mga paputok. Tinitiyak na ang bawat butil ng katotohanan ay maitala para sa buong mundo. "You're lying. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito," ang nanggagalaiting sigaw ni Ramiro habang sumusugot patungo sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang humampas muli. "I will kill you, friend!" Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pangkat na mga lalaking nakauniporme ng asul ang mabilis na pumasok mula sa malaking pinto ng sulyo. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa karpet ay naging hudyat ng katarungan. "Mr. Ramiro Villarreal, Doña Bellarmina Villarreal, you are under arrest for domestic violence, illegal detention, and attempted property fraud." Ang boses ng pulis ay maautoridad at malamig. Napaatras si Bellarmina hanggang sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay. Ang kanyang ikapitumpung kaarawan na dapat ay kanyang pinakaenggrandeng gabi ay naging kanyang huling gabi ng kalayaan. Tiningnan ko si Ramiro habang nilalagyan siya ng posas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit sa ilalim yon ay nakita ko ang takot ng isang lalaking wala ng matatakbuhan. Tumingin ako sa kanya hindi nang may hinala, kundi nang may habag para sa kanyang hiram na danggal. Ang katotohanan, Ramiro, ay hindi kailanman naging lumpo. Bulong ko habang dahan-dahan akong humahakbang palayo, kahit na masakit ang bawat tapak. Lagi itong nakakahanap ng paraan para tumayo at lumakad. Habang nilalakad ko ang kahabaan ng sulyo patungo sa labas, naramdaman ko ang lahat ng mata na nakatingin sa akin. Hindi na nila ako tinitingnan bilang ang kaawa-awang asawa ni Villarreal. Tinitingnan nila ako bilang si Florencia, isang babaeng malaya. Ngunit nang makarating ako sa pintuan, isang mahigpit na hawak sa aking braso ang nagpahinto sa akin. Isang pamilyar na amoy ng matamis na vanilla at rosas ang nanuot sa aking ilong. "Akala mo ba ay tapos na ito, friend?" Ang boses ni Clara ay nanginginig sa pot habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. "Wala ka pang nakikita. Hinding-hindi kita hahayong makuha ang huling halakak. Akala mo ba ay tapos na ito, friend? Wala ka pang nakikita. Hinding-hindi kita hahayang makuha ang huling halakak. Gagawin kong impyerno ang buhay mo kahit nasa loob pa ako ng rehas." Ang boses ni Clara ay nanginginig sa pot, isang matinis at desperadong tunog na pilit na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking braso, tila mga galamay ng isang nilalang na ayaw magpalunod ng nag-iisa. Ngunit nang tignan ko ang kanyang mga mata, wala na akong nakitang kapangyarihan, tanging ang refleksyon lamang ng isang babaeng nilamon na ng kanyang sariling pait at mga maling pangarap. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking balat. Ang kanyang hawak na dati ay nagpapadama sa akin ng matinding takot ay tila naging kasing gaan na lamang ng isang tuyong dahon. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mukha, na ngayon ay basang-basa ng luha at gumuho ng make-up. "Hindi na ako ang babaeng kilala mo, Clara. Ang Florencia na maari mong saktan at takutin ay matagal mo nang pinatay kasama ng asawa ko." Ang aking boses ay kalmado. Bawat salita ay may bigat ng isang katotohanang hindi na mababali. "Ubusin mo na ang lahat ng laway mo sa pagbabanta dahil simula sa gabing ito, wala ka ng puwang kahit sa isang segundo ng aking pag-iisip." Nabitawan niya ang aking braso nang dumating ang 2 gwardiya upang ilayo siya. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting humina habang kinakaladkad siya patungo sa likurang bahagi ng hotel.
Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malawak na pinto, suot ang aking pulang bestida na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng malamig na gabi. Ang bawat flash ng camera sa labas ay tila mga bituing, nagbibigay ng hudyat na ang dilim ay tapos na. Nabalik lamang ang aking pandinig nang marinig ko ang mahinang pag-ikot ng gulong ng isang sasakyan sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Lola Rosa, hawak-hawak ang maliit na kamay ni Basti. Ang tunog ng pagtakbo ng aking anak sa semento patungo sa akin ay naging pinakamagandang himig na narinig ko sa buong buhay ko. "Nanay, aalis na po ba tayo?" ang tanong ni Basti. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa, walang malay sa bagyong kakatapos lamang lumipas sa loob ng Manila Hotel. Yumuko ako at niyakap ang aking anak ng napakahigpit. Naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan at ang amoy ng kanyang buhok, amoy ng isang bagong simula. Ang sakit ng aking binti ay naroon pa rin isang matinding kirot sa bawat pagtibok. Ngunit ang hapdi nito ay tila naging isang medalya ng aking panalo. Hindi na ako lumpo sa paningin ng aking sarili. Ako ay isang inang muling nabuo. "O Basti, alis na tayo. Pupunta na tayo sa lugar kung saan hindi na tayo muling magtatago sa dilim," bulong ko sa kanyang tainga, habang ang mga luha ng pasasalamat ay dahan-dahang dumadaloy sa aking pisngi. Sumakay kami sa sasakyan ni Lola Rosa. Habang dahan-dahang lumalayo ang hotel, pinanood ko ang pagliit na mga ilaw nito sa rear view mirror. Ang bawat post ng ilaw na aming nadadaanan ay tila isang pahina ng aking nakaraan na dahan-dahang isinasara. Naramdaman ko ang pagod na bumabalot sa aking buong pagkatao, isang pagod na hindi nagmumula sa puyat, kundi sa 10 taon ng pagtitiis na, sa wakas ay natapos na. "Saan tayo pupunta ngayon, Iha?" marahang tanong ni Lola Rosa habang hinahaplos ang aking kamay. "Sa lumang bahay ni Papa Lola. Doon ko gustong simula ng lahat," sagot ko. "Doon ko gustong itayo ang Casa de Florencia. Gusto kong ang bawat babaeng sugatan ay makahanap ng silong sa ilalim ng bubong na iyon." Nang makarating kami sa lumang bahay, sinalubong kami ng katahimikan ng gabi at ang bango ng mga bulaklak sa hardin. Dahan-dahan akong pumasok. Ang bawat langit-ngit ng sahig na kahoy ay tila isang pagbati mula sa aking mga magulang. Inihiga ko si Basti sa malambot na kama at hinalikan siya sa noo. Lumabas ako sa balkonahe at tumingin sa malayo. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng pilak na liwanag sa paligid. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang text message ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para muling patibukin ng mabilis ang aking puso. "Hindi lahat ng ebidensya ay nasa recorder mo, friend. May nakatago pang dokumento sa loob ng kuta ni Divina na hindi mo alam. Mag-ingat ka bukas sa korte." Naramdaman ko ang muling pagpanunuyo ng aking lalamunan. Sino ang nagpadala nito? Mayroon pa bang mas malalim na sabuatan na hindi ko pa nabubunyag? Ang katarungan ay maaaring nakamit ko na ngayong gabi. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay tila isang landas. Hindi sapat ang mga audio recording para patunayan na ikaw ay isang matinong ina Florencia. Ang kailangan ng korte ay katotohanan, hindi ang mga emosyong pilit mong ibinibenta sa publiko. Ang boses ni Ate Divina ay umalingongaw sa loob ng malamig na silid ng hukuman. Bawat salita ay tila isang hampas ng gavel na pilit na dumudurog sa pag-asa ni Fren. Nakaupo si Fren sa silya ng saksi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang saklay. Ang kanyang binti ay kumikirot pa rin, isang matinding hapdi na tila sumasabay sa kumpas ng kaba sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig, nakita niya ang kanyang asawang si Ramiro na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng put at desperasyon. Inilabas ni Divina ang isang makapal na folder ang dokumentong ibinabala sa text message kagabi.
Narito ang orihinal na medical records ni Florencia mula sa kanyang huling pagsusuri. Isang dokumento na nagsasabing siya ay dumaranas ng matinding hallucinations at paranoia. Paano natin ipagkakatiwala ang bata sa isang inang hindi kayang kilalanin ang realidad? Naramdaman ni Fren ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hininga niya ay tila may halong lason ng kasinungalingan. Alam niyang peke ang dokumentong yon, isang muling paghabi ng sabwatan ni Bellarmina at Divina. Bago pa man makapagsalita ang kanyang sariling abogado, bumukas ang malaking pinto ng hukuman. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa sahig na kahoy ay nagpalingon sa lahat. Pumasok si Ising, ang katulong na dati ay nag-espiya sa kanya. Ngunit na yon ay may kasamang isang lalaking nakauniporme ng ospital. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagkukunyari. Tanging ang bigat ng pagsisisi ang naroon. Ito ang tunay na records, Judge. Ang boses ni Ising ay nanginginig, ngunit may paninindigan. Inutusan ako ni Doña Bellarmina na palitan ang mga gamot ni Ma'am Fren at bayaran ng doktor para gumawa ng pekeng report. Narito ang orihinal na sulat kamay ng doktor bago siya binayaran ni Ate Divina. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa korte. Nakita ni Fren ang unti-unting pagguho ng muka ni Divina. Ang kislap ng kanyang ruby na rings ay tila biglang nalamlam sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw. Ang bawat pader ng kasinungalingan na itinayo ng pamilyang Villarreal sa loob ng 10 taon ay dahan-dahang gumuho sa harap ng lahat. Ang desisyon ng korte ay ang boses ng hukom ay matatag at puno ng otoridad matapos ang mahabang deliberasyon. Ang custody ni Basti ay ibinibigay kay Florencia Villarreal. Ang kasong annulment ay pinapagtibay sa ilalim ng mga ebidensya ng domestic abuse at sina Ramiro Villarreal, Doña Bellarmina at Ate Divina ay mananatili sa ilalim ng kustudye ng pulisya para sa mga kaukulang kasong kriminal. Nang marinig ni Fren ang mga salitang iyon, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Dahan-dahan siyang napaupo, ang kanyang mga luha ay tuluyang bumuhos. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng isang kaluluwang sa wakas ay nakahinga na ng maluwag. Ang bigat na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon ay tila biglang napalitan ng isang uri ng gaan na tila siya ay lumilipad. Makalipas ang ilang buwan sa tapat ng lumang bahay ng kanyang ama, isang bagong karatula ang nakasabit sa pintuang Casa de Florencia. Ang bakuran na dati ay puno ng mga tuyong dahon ay napalitan ng mga sariwang halamang gamot at mga makukulay na bulaklak. Ang tunog ng mga tawanan ng mga babaeng nakahanap ng silong sa kanyang tahanan ay naging musika sa kanyang pandinig. Si Lola Rosa ay nandoon abala sa pagtuturo ng pagtahi, habang si Basti ay masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng manga. Lumapit si Fren sa pintuan, ng kanyang binti ay may peklat pa rin at bahagyang paika kung lumakad, ngunit hindi na niya kailangan ng saklay. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasiguraduhan. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila na tila isang pangako ng isang mapayapang gabi. "Nandito na tayo, Papa," bulong niya sa hangin. Ang bahay na ito ay hindi na muling magiging bilangguan. Ito ay magiging tahanan ng mga muling nabuo. Naramdaman ni Fren ang paghaplos ng hangin sa kanyang pisingi, tila isang halik ng kalinga mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang binaling binti. Ito ay nagsimula sa isang pusong natutong, tumayo at lumakad sa sarili nitong liwanag. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang tawagin siya ni Basti para sa hapunan. Sa unang pagkakataon, ang hapunan ay hindi na amoy ng lason at takot. Ang amoy nito ay kalinga, kalayaan at pag-ibig. Apuno pa rin ng mga nakatagong tinik. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Villarreal.
Ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa balkonahe ng Casa de Florencia ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang mainit na yakap ng bagong umaga. Ang bango ng mga sariwang sampagwita ay humahalik sa hangin tila isang dalisay na insenso na naglilinis sa bawat sulok ng tahanang ito. Nakatayo si Florencia sa gitna ng kanyang hardin, pinagmamasdan ang 5 babaeng bago pa lamang dumarating sa kanyang pangangalaga. Ang kanilang mga mata ay may bakas pa ng pighati, ang kanilang mga balikat ay nakayuko pa sa bigat na mga nakatagong sugat. Ngunit alam ni Fren na sa loob ng bahay na ito, ang bawat luha ay magiging tubig na magpapalago sa kanilang muling pagbangon. Dahan-dahang lumakad si Fren patungo sa kanila. Ang kanyang kanang binti ay meron pa ring bahagyang pilay at ang peklat na iniwan ng basto ni Bellarmina ay nananatiling nakaukit sa kanyang balat. Ngunit hindi na niya ito itinuturing na kapansanan. Para sa kanya, ang peklat na yon ay isang medalya ng kanyang katapangan, isang patunay na ang isang binaling buto ay maaaring maging mas matibay kapag ito ay muling naghilom. Nandito na kayo. Ligtas na kayo, ang marahang sabi ni Fren habang hinahawakan ng kamay ng isang babaeng nanginginig sa kaba. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na nagpapatahimik sa anumang bagyo. Nabalik lamang ang kanyang atensyon sa kalsada nang marinig ang tunog ng busina ng sasakyan ni Lola Rosa. Bumaba rito si Basti, bit-bit ang kanyang mga gamit sa eskwela. Ang tunog ng kanyang masayang pagtawag sa nanay ay ang tanging musika na kailangan ni Fren upang makalimutan ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa kabilang dako ng lungsod sa likod ng malalamig na rehas ng bilangguan, sina Ramiro at Bellarmina ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. Ang yaman na kanilang ipinaglaban ay naglaho ng parang usok, at ang danggal na kanilang pilit na iningatan ay naging isang madilim na mansa sa kanilang kasaysayan. Wala ng Ate Divina na magtatanggol sa kanila dahil maging ang abogada ay nahaharap sa sarili nitong hatol. Dinalaw ni Fren ang kanyang mga magulang sa sementero o bago matapos ang araw. Inilapag niya ang pulang bestida sa ibabaw ng kanilang puntod, ang bestidang naging simbolo ng kanyang paglaban. Papa, Mama, malaya na po ako. Ang apelyadong ibinigay niyo sa akin ay muli ko nang binigyan ng ningning. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naramdaman ni Fren ang isang malalim na katahimikan sa kanyang puso. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng hukuman. Nakuha niya ito sa bawat segundong natutunan niyang mahalin muli ang kanyang sarili. Ang Casa de Florencia ay hindi lamang isang gusali. Ito ang boses ng bawat babaeng piniling wag ng manahimik. Ito ang patunay na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na wag nang maging biktima ng kahapon. Hinawakan ni Fren ang kamay ni Basti habang sila ay dahan-dahang naglalakad babalik sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya, bagaman may kaunting sakit, ay may kasiguraduhan. Wala na ang takot. Wala na ang mga aninong nagmamasid. Ang tanging naiwan ay ang liwanag ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na. Nanay, are we going to stay here forever? Tanong ni Basti habang nakatingin sa mga bituing nagsisimulang lumitaw. Yes, Basti. Forever, sagot ni Fren nang may matamis na ngiti. Dahil dito ang bawat bukas ay atin.